Tapos ito, dito tayo mag-change ng SSID. Halimbawa, ilalagay ko dito is Haile. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Haile Comworks. Ngayon maibigan, kayo po ba ay nakagamit na ng Ytech? Ito po maibigan, Ytech na brand. So, ang Ytech na ito maibigan, Ytech na brand na access point ay makikita ho natin ngayon sa Shopee na napakamura. Ito yung napakamurang access point na makikita natin sa Shopee ngayon. Ilalagay ko po yung link sa baba ho ng ating video. Bisitahin nyo po mga kaibigan. Kaya ko po binili ito para po i-testing ko po sa akin pong mga personal na piso wifi. Sa ngayon mga kaibigan ay hindi po ako makakapagbigay sa inyo ng assurance kung good performance po ba yung ating pong pinakita sa inyo ngayon na Ytech. Actually hindi po tayo binayaran para i-promote ho ang access point na ito. Kung hindi po ay bahagi ko lamang po sa inyo na ito yung pinakamurang access point na nakita ko sa Shopee mga kaibigan. Again, ang link nasa baba ho ng ating video. Yun nga lang ay medyo mahihirapan tayong mag-configure kung tayo po ay baguhan pa lamang sa mga access point. Di gaya ho ng ibang access point na napakadaling i-set up through cellphone lamang po mga kaibigan. Kasi ito mga kaibigan, kailangan ho kasi natin ng laptop or computer para ma-open ho natin yung admin ho nito. So yung kanyang range, andito naman po sa description na up to 200 meter range. Gaya din po ng TP-Link AAP1110 at saka yung Comfast EW73. Actually, yung kanyang forma ay kagaya din po ng Comfast EW73. So, ipakita natin, i-unbox natin ngayon mga ibigan. Ipakita ko po sa inyo ang laman ho ng box na ito. So, ito na mga ibigan, i-unbox na ho natin. O nga pala mga ibigan, kapag titingnan ho ninyo yung karton na ito, ay talagang branded. Talagang original ho talaga mga ibigan. Kasi nga po, makikita nyo lamang po sa sisidlan or sa box, ay talagang hindi po imitation lamang mga kaibigan. Okay, so bubuksan na ho natin. Hindi siya medyo kalakihan mga kaibigan. Mas malaki ho yung TP-Link sa box. Ito lang po yung ano niya, taas niya. So okay, so open natin. So ayan mga kaibigan, yung pinaka katawan niya, no? Gaya din po ng Comfast EW73. Yung laki niya ay parang ganun din sa Comfast EW71 pala. Ay ito. Yan. Yun naman kanyang dalawang sungay ay ito mga kaibigan. So madali lang naman i-set up. Gaya din po ng Comfast W71. Tapos meron din siyang libreng cord. Ito yung kagandahan din ng mga antena na may libreng ganito mga kaibigan. Tapos kasi magagamit ho natin to importante to. At maganda din yung quality ng mga ganito. So makita din po natin dito, meron pong dito po yung POE niya, no? Power supply. Ito mga kaibigan. Talagang branded talaga, no? Matibay. Kung titingnan mo talaga matibay yung kaysa titingnan mo yung Comfast na power supply niya, ito matibay tingnan. So kung kayo pa nga po pala mga kaibigan ay gagamit ng Easy Wi-Fi, tapos partner nyo po ito, make sure na yung atin pong piso Wi-Fi sa Easy Wi-Fi ay naka-disable po yung VLAN, kasi nga po automatic po yung VLAN po sa Easy Wi-Fi system mga kaibigan. I-off nyo lang po yun para gagana ho ito. Unlike po sa LPB, kapag nasalpak ho ninyo ito, ay diretso na po mga kaibigan, wala na po kayong gagalawin. Automatic nagagana ho yung antena na ito. So ngayon mga kaibigan, punta ho tayo sa computer at ipapakita ko sa inyo kung paano po i-set up ito mga kaibigan. Tara! Ganito po yung gagawin natin mga kaibigan. So hindi po siya pwede sa cellphone natin i-set up. Kailangan po siya sa laptop or computer PC ho natin. So yung gagawin natin, i-connect nyo na po yung inyo pong antena papunta po sa computer ho ninyo. So ang gagawin natin ngayon, static muna natin siya para mas madali ho natin siyang ma-open. Okay, so kung hindi nyo po alam mag-static, ito lang po. Sundan nyo lamang po ako. I-click lamang po ang atin pong network. Tapos, change adapter options so tayo. Pagkatapos dito po sa Ethernet, click right click tapos properties. Tapos dito po tayo sa Ethernet protocol version 4. Double click lamang yan. Dito po tayo sa use the following IP address. 192.168.1. Tapos lagay natin dyan is 100.
Okay, automatic po itong subnet mask. Tapos yung default gateway natin, lagay natin 192.168.1 tapos 88. So yan yung default gateway ng antenna mga kaibigan. Click OK. Okay lang natin yan. Tapos ayan po mga kaibigan, nagpa-pop up po siya. So click lamang natin yes. Kung hindi po yan mag-pop up mga kaibigan, hindi po siya automatic sa atin pong browser. Ang gagawin naman natin is, i-type lamang natin yung IP address, 192.168.1.88. Tapos, click enter. So, ito na po yan mga kaibigan. Nakita nyo po, Chinese po yung language, kaya palitan ho natin. I-click nyo naman po itong orange tab. Ay, dito pala mga kaibigan, ito palang pangalawang tab. Ito. Tapos, click itong English. Tapos dito naman mga kaibigan, yung ating ilalagay dyan is admin. Small letter lahat mga kaibigan. Tapos ito pong orange, click natin yan. Ito yung login. So ito yung makikita natin sa admin mga kaibigan. Ang gagawin lamang natin dito ay napakasimple. Punta lamang ho tayo dito sa wizard. Tapos access point po yan. Click next. Yung atin pong DNS, palitan lang ho natin ng 8.8.8. Tapos, click next mga kaibigan. Tapos ito, dito tayo mag-change ng SSID. Halimbawa, ilalagay ko dito is Haile Piso Wi-Fi Ytech Vendo. Yan. So, sample lamang po yan. Kayo po bahala kung anong ilalagay nyong final po dyan mga kaibigan. Tapos, ito pong security, syempre, open ho natin yan. Click open. Tapos, i-close lamang ho natin to. Pagkatapos po niyan maibigan, wala na po tayong ibang gagawin kundi mag-confirm. Click confirm. Apply okay. So, ibig sabihin, naging okay na po yun. I-check ho natin maibigan yun pong network ho natin kung makita ho natin yung pangalan natin na Haile Ytech Vendo. Okay? Hindi pala nakalagay yung wireless USB ko dito maibigan. So, gagawin ko lang, i-check ko siya sa atin pong cellphone. Ano? So, ito na po maibigan, i-screenshot ko lamang po siya. Pakita ko lamang po sa screen na totally successful ho tayo sa atin pong ginagawa. So, ganun lamang po kasimple ang pag-set up or pag-config ng Ytech access point mga kaibigan. Again mga kaibigan, yun pong link ng antenna na ito ay nandyan po sa baba ho ng ating video. Bisitahin nyo agad kung hindi po siya naubos kasi talagang napakamura ho ng antenna ho na ito. Hindi ko alam sa susunod kung baka magmahal ho ito. Depende po yan mga kaibigan. Again, mag-update lamang po ako kung ano man po yung performance ng antenna ho na ito. So yun lamang po mga kaibigan. Kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa ating YouTube channel, huwag po nyo kaligtaan na mag-like ng ating videos, mag-share ng ating mga videos, mag-subscribe at pinaka-importante, mag-hit po ng ating notification bell para po kayo po ay ma-notify sa susunod po ng ating pong mga video tutorial. Again and again, magandang araw sa inyong lahat and God bless us all.